Okay, so ito yung hihintayin nating, area na kung saan hahanap tayo ng potential breaker block, okey? So, tulad nito, ito lang din yung senaryo na hihintayin natin dito, oh. Kasi ito kasi yung ah, pinakamalapit na recent high natin. So, ang hihintayin lang natin diyan is either magkaroon pa siya ng so, sa price action na 'to kasi meron na siyang, liquidity sweep dito sa mga liquidity ano niya, liquidity pools kumbaga, okey? Yung mga, sunod-sunod or tawag dito, mga pantay-pantay na mga liquidities, okey? Kadalasan ang term namin dito is engineered liquidity, okey? So, intend yung price na hello? Nawala? And so ito yung hihintayin na or possible na magkaroon pa siya ng liquidity tabing dito. Pero kapag nagkaroon na siya ng displacement, for example displacement diyan, so ang hinihintay lang natin is itong area na 'to is mag-taker, at the same time meron siyang area na 'to, yung liquidity grabbing niya or the liquidity sweep, okey? So tignan natin kung gano'n kasi yung narratives dun. Kapag nagkaroon ng displacement dun sa recent high niya, meaning to say etong liquidity na 'to is hindi na babalikan or itong liquidity na 'to is ano na siya, intermediate term low or long term low na, okey? Kasi natapos na yung liquidity sweep dito. Pero kung hindi siya nagkaroon ng displacement, meaning to say na babalik pa yung price dito, okey? So magaganyan siya, okey? So ganito yung second scenario natin. So, yang kulay blue, ayan. Ito yung second scenario natin but yung first scenario natin is itong, ah, gray gray trend natin dito, ayan. So tignan natin kung saan diyan yung gagawin ni price, okey? Kung saan yung mangyayari dun tayo, okey? So ipe-play ko yan kung ano yung mangyayari. Ayan, so kung mapapansin niyo wala siyang displacement, okey? So meaning to say na ito, okey? So tingnan natin. Ayun, so hindi na siya ano, masyadong late 'no, masyadong late yung, displacement but still na nangyari yung ano natin, nangyari yung tawag dito, first scenario natin, okey? So still na bullish na yung market, okey? So saan tayo mag-e-entry? So ang i-e-entry-han lang natin diyan is yung liquidity, liquidity, itong fair value gap na 'to or dun sa breaker area. Since sequence naman yung price. So ang gagawin ng price diyan is magkakaroon siya ng, price delivery um, dito sa FVG or dun sa reaction dun sa breaker natin, okey? So ganito yung mangyayari diyan or kung hindi na, etong gap na 'to is ano na siya, tawag dito, breakaway gap, okey? Breaker then FVG. So hintayin lang natin na yung ano yung mangyari dun sa price. Kasi kung titignan natin,
meron siyang pinakamalapit na say na possible na yung gap na 'to is breakaway gap, pero tignan natin. Ayan, so hindi na bumalik yung price, nagkaroon na siya ng, ah, massive reaction. So dito tayo mafo-front run. So kung ano, ulit ko gamitin natin model na 'to sa confluence, okey? Kadalasan kasi dito sa market, hindi nagkakaroon ng um, balance. So hindi na siya nagkakaroon ng rebalance dun sa fair value gap. Ay, well, hindi ko alam kung ano yung meron I think, nagkaroon na ng I think eto yung time na kung saan nagkaroon ng filing sa ETF, okey? So, well, hindi ko alam kung ano yung exact date, maybe, 2023 yun, eh, or nasa 2023 yun, eh, okey? So, since, hindi on ng immediate rebalance dito, so maybe hahanap na lang tayo ng another confirmation sa area na 'to, okey? Kasi ito na yung pinakamalapit. But still yung bias natin since nagkaroon ng displacement at breaker area dito, bullish yung price, okey? So, dito natin makikita kung, tawag dito, kung prone sa front run yung model natin or hindi kapag meron siyang impulse movement, okey? So, ganun naman yung ano kasi dito sa ano, kadalasan nafo-front run 'no? Kasi ang hinihintay natin is yung, um, healthy retracement. Healthy retracement kasi yung ano dito ni ICT kapag unicorn model, okey? Kung CISD tayo, well maano natin 'yan, ah, dito ma-entrahan natin pero yung CISD entry hindi siya beginner friendly, masyadong aggressive yung entry. And so, tayo maghahanap ng natin. So, ang hanapan lang natin dito is puwedeng model, inversion, or inom yung ano natin 'no, area natin, taon siya. Kung mapapansin niyo itong high na 'to, um, meron siyang liquidity sweep, ito na lang muna. Kasi kung ire-refine natin sa 4 hours time frame, kapag kasi i-refine ko 'to sa 4 hours time frame, ito yung breaker block kung yun ito yung setup. Pero kung mapapansin niyo hindi siya nagkakaroon ng well, ganyan talaga dito sa ano, dito sa model na 'to kadalasan hindi nagkakaroon ng balance or reaction dun sa kasi, yung ano dun, tawag kadalasan kasi kapag nagkakaroon ng displacement, for example itong candle na pangalawang candle, opposing or
tawag dito, opposing or same candle, previous candle display and for example, yung kandila na yan, dito na yung entry niyan. Okay? Kasi nga, kapag ano kasi, kapag magkakaroon pa siya ng another immediate rebalance dun sa breaker, well, okay yun. Okay? Pero kung yung ano kasi, yung price is wala na siyang justification na magkaroon ng immediate reaction or immediate rebalance dun sa breaker block, nagkaroon na siya ng expansion movement. Mapapansin nyo kasi yung narrative ng price to, okay? Uh, meron tayong price consolidation. Price consolidation, expansion, retracement, expansion, mapapansin so expansion, then price consolidation ulit. So, since meron siyang maybe manipulation, ayan. So, meron siyang above manipulation, no? Dun sa taas ng price consolidation. Okay? So, since hindi clear yung ano natin dito, hindi clear yung expansion movement, nag-create na siya ng reversal dito. Okay? Dito tayo magkakaroon ng miss out kadalasan. Kasi hindi na siya nagkaroon ng retracement. So, ganun lang yung ano dito sa junior model, masyado siyang conservative. So, ayun nga, kapag nagkaroon na siya ng placement dito na tayo mag-e-entry itong second cut. And so, done na tayo today. Ngayong gabi ulit. And March, okay na? Para mamayang gabi na yung